di umano'y balitang dating Senator at Senate President na si Tito Soto binasag ng katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tahasang sinampal ng katotohanan at napahiya sa mata ng publiko ang pumalit kay Saldico na walang iba kundi si Stella Kimbo. Matapos nitong magsalita at tila pinasinungalingan ang di umano'y mga inilabas na pagbubunyag ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga kababalaghanan ng nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga blank pages na pirmado pa mismo ng mga kongresista at mga senador. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihimang hindi mabubunyag at sadyang nagkalabasan na talaga ng buong katotohanan. Matapos ang tila pananahimik ng dating Senador at Senate President and now running for Senator sa 2025 election na walang iba kundi si Tito Soto, tila binasag ng katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tila sinampal ng katotohanan ang di umano'y mga kagulastugan na nangyayari sa BICAM na siyang isiniwalat ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga blank pages na di umano'y pilit pinagtakpan ng Senado, Kongreso at Palasyo at lalong-lalo na di umano ang Marikina representative na si Stella Kimbo. Ayon pa sa nilabas na balita online ng Abante, Tito Soto, inupakan si Kimbo kaugnay sa BICAM report ng 2025 national budget. Kinontra ni dating Senate President Tito Soto ang sinabi ni Marikina City Representative Stella Kimbo na otorisado ang ministerial correction ng technical staff ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Magugulit ang naging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo. Ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kumpleto ito. Sabi ni Kimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustments sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon ng technical staff na itamang mga ito. Saad pa niya, ministerial na lamang aniya ang mga pagtatama na ito at wala nang babaguhin. At the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriation or amounts have already been decided upon. Wika ni Kimbo sa panayam ng mga reporter. Ibig sabihin, lahat ng naging correction ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members. Sagdag niya. Giit naman ni Soto, ang ministerial corrections ng technical staff ay hindi kailanman pinahihintulutan sa anumang panukalang batas. Dagdag niya, ilang mga mambabatas ay kailangang sumailalim sa parliamentary rules at procedures workshop. Some of legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more allowed. You bring it back to plenary. Ani Soto sa kanyang post nitong January 27. Unquote. Meron po tayong nababalitaan na nagkakagulo na po sa loob. Dahil napakalaking skandalo talaga nitong blank space na pinasabog nila PRRD. Buti na lang kanyo nabuking. So, napakalaki. Nagkakaroon sila ng problema. Sa katunayan, ay puro na sila palusot. Pero the more silang nagsasalita, the more silang lumulubog sa kumuloy. Tapos na sila dito. Meron talagang managot dapat dito. Kasi kung hindi merong mananagot at puro lang sila excuses at pagtatanggol sa bawat isa, sila ay nagmimistulang sindikato at hindi politiko. Merong mali, merong kailangang managot. Kaya hindi po sila tatantanan ng mga Pilipino. Kaya diretso-diretso po tayong mag-iingay. Okay? Ito po ang ating magiging topic ngayon. Number 1, ito. Nagkalaglagan na. Kimbo, lumakas na loob. Inutusan magpa-interview. Tumapang ka, Kimbo, ha? Anong meron? Bigla kang tumapang. Pangalawa,
BBM, napatunayang protektor ng fill in the blanks. Sige nga, lagay nyo dyan. Marcos, BBM, protektor ng... lagay nyo sa comment section. Mabilog, binilog ang utak ni BBM. Ang dali utuin ni BBM talaga, no? Napaka-gullible ni BBM, uto-uto. Yung, etong si Kimbo, biglang lumakas ang loob, may nilaglag. Nilaglag niya si BBM. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Git pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget. Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Git pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Anda. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2020. Iyon ang problema. Ito importante sa atin. Inamin na. Okay? Kasi walang umaamin. Lahat sila dinideny. Yung mga nakakita, dinuking lang, meron talagang blanco. Okay? Mapakaliwanag niyan. Importante, may umamin galing loob. Inamin na ni Kimbo. Chairman pa ng appropriation. Okay? Importante yan. Bagamat meron siyang palusot, doon magkakaroon ng posibleng maging butas. Kasi halimbawa, ito ay halimbawa lang halimbawa may namatay na tao. At walang umaamin doon sa kamera o doon sa vice camera na sila ang pumatay. Di ba? Pero ngayon, inamin na ni Kimbo. Napatay nila. Pero may palusot. Anong palusot? Self-defense. Yan. Diyan na ngayon, maglalabanan ng ebidensya. Kasi dapat nilang patunayan na ito'y self-defense. Halimbawa lang yan Pero at least inamin na may patay at sila ang pumatay. Parang ganon. Ito, inamin na may blanco. Yun. Points po yan sa atin. Ibig sabihin, nilaglag niya dito si Marcos. Nilaglag ni Kimbo si Marcos. Bakit kanyo? Mamaya tutuloy natin. National budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo. Yeah. Importante, gusto ko malabas ang picture bago ko i-explain. Kailangan siya ang madiin dito Bakit? Inamin niya na may blank space. Anong sabi ni Marcos? Walang blanco. Sinungaling si PRRD. Di ba? Yun ang Yun ang unang pinaglalaban nila. Sinungaling ka, PRRD, sabi ni BBM. Ang lakas ng loob ni BBM magsalita lang, sinungaling siya. Samantalang, ilang beses siyang pinagbintangang bangag, hindi niya nasabing sinungaling si BBM, ay si PRRD. Yun ang nakakapagtaka, di ba? Hindi kayang sabihin, oy PRRD, sinungaling ka, hindi ako bangag. Hindi kaya ni BBM sabihin yun. Ngayon, may palusot lang. Pero at least nilaglag niya na dito si BBM. Kasi sabi ni BBM, sinungaling ka. Kahit nga itong si ES Bersamin, sabi nila, una, walang blanco. Pangalawang sinabi, silang sisihin nyo. So sa madaling salita, una, sinasabi walang blanco. Pangalawa, nagtuturuan na kung sinong mali. Napaka-importante nito. So, ngayon, unti-unti na magsasalita. Yan, ako sigurado ako magsasalita na muli yan sila PRRD. Bakit? Kasi may amin na may admission na. Titingnan na lang natin kung tama ang sinasabi ngayon sa script ni Kimbo. Acting Chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. Hindi ko acknowledge po na there are blanks number dun sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM hinahintay na ganun. Yes. Teka muna, bago sumagot si Kimbo, may napansin kayo kay Kimbo? May napansin kayo? Hindi nyo napansin, Nagpa-interview na. Kahapon lang ata yun, o nung isang araw, blinag ko, patakbo-takbo ito si Kimbo. Takot sa reporter. Mangiyak-ngiyak pa nga ito Mangiyak-ngiyak, nakita na kayo na mangiyak-ngiyak, tapos smile. Ngayon, pabuka-buka na ng bibig, di ba? Iba si Kimbo ngayon. May tapang na. Bakit? Gawa ng script. Kasi nung una, hindi niya kaya paliwanag. It's either mahina ang utak nito si Kimbo or
Baka magkamali siya ng paliwanag na yari siya kay Tamba. Wala pang wala pang utos. Ngayon, matapang na. Buo na ang script. Mapapansin nyo, ganyan sila. Lagi patakbo. Kahit naman si Marcos ganyan hindi agad makakomentaryo. Tapos after 2 days, 3 days, parang media. Parang mainstream media, napansin ninyo? Hindi agad binabalita yung pumutok na Parang nagpapataas lang ng presyo. Ha? Bibigyan kaya tayo nito? Antayin muna tayo. Pag di tayo binigyan, labas natin yung balita. Yung kay Tulpo, may naglabas na ba? Yung kay Notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments. Mahina nga utak. Hindi nga po pwede yun. Sinasabi niya kasi yung yung mga typo, yung mga pwede naman daw tuloy natin. I authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. To make this necessary correction. So, madaling salita, ang palusot ni Kimbo, pwede naman yung staff. The lowest discount is only 50. Ang palusot ni Kimbo, pwede naman yung staff ang mag-fill in the blanks. Mga batas, hindi alam ang batas. Yan ang problema natin. Tingnan nyo. Ang pwede lang ayusin yung mga typo, ganun. Pero pagdating sa budget, maselan po yan. Yung members lang ng Vice-Cam. Huwag nyo nga kaming niloloko. Alam mo yung ginagawa nito mga ito, nakakapiko na lang nyo kung bakit. Meron kayong gagawing katarantaduhan, tapos gagawin nyo kaming parang tanga. Parang tanga ang tingin ninyo sa amin. Make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. Pangalawang palusot. Kahit may blanco, tukoy na. So, parang ang sinasabi niya, ganun na rin yun, same. Alam naman na namin yung budget Hindi lang nailagay. Parang ganun, kasi kaya blanco yan. Naniniwala kayo sa ganung palusot? Kung tukoy na, ba't hindi nyo nga nilagay? Tukoy na pala di ba? Lalo kayong nagsasalita, lalo kayong nabubuko. Lalo kayong nagsasalita, lalo kayong nababaon. Kaya nga ayaw magsalita nito si Kimbo. Nag-antay siya ba pumasok yung script. Kaya lang yung pumasok na script, mali pa rin. Dapat nagpagawa kayo kay Daryl Yap. Para naging chismisa na lang tayo. Parang yung rape. Di umano ni Pepsi. Bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report, otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Correction of typo, grammatical, and printing error. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Decided na po ng lahat ng BICAM members at the point of signing. Ibig sabihin, nakapag-decide ni sila. Sinungaling ngayon sila, Cheese. Sinungaling yung mga nagsasalitang walang blank space. Sinungaling ngayon si BBM. Diba? Bagamat na sinabi niya, yung pinirmahan niya, walang blanco. Pero misleading. Dapat, alam niya na may anomalyang nangyari dyan. Anong klaseng presidente si Marcos kung wala siyang alam? Sa tingin ninyo, tingnan niyo mabuti. Kung nangyari yan, presidente si PRRD, anong gagawin niya? Una pa lang nagsasalita na yan. Hindi niya ipapasa yung pagkakamali kung kani-kanino. Sasabihin niya, umayos kayo dyan kasi malilintikan kayo. Or siya mismo, hands-on siya, titingnan niya yan. Teka muna, eto dito nagsimula ang problema. Yan nga po ang inaantay namin Sana magkaroon ng statement si Marcos. So ito naging problema dito yan. Wala siyang specific na sinasabi ito si Marcos. Iwas pusoy. Puro ganyan si PBM. Puro iwas pusoy. Pero tanong ng media kay Kimbo, There are some typographical error.
Sa kanya, yung fill in the blanks ba, typographical error? Ang sagot nito, there are some. So, ibig sabihin, ang blanco, typo? Wow, Kimbo. Pagalitan mo yung gumawa ng script mo, mali yung sagot mo. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Dahil yung iba doon makikita. Blanco nga, anong makikita? Teacher Kimbo, niloloko mo ba kaming talaga? Laki-laki ng salamin mo. Yes. Allow yung maglagay ng numbers sa pangalan Yes. Yes. Ito maganda. Inamin niya na. Hindi siya maganda. maganda yung sinabi niya. Ha? Ibabalik natin yan sa kanya. Sigurado ibabalik ito nila Ungab. Kasi ang kanya, authorized mag-fill in the blanks. Sinabi ni Kimbo. Litin natin ha, para maliwanag. allow yung maglagay ng numbers sa pangalan Yes. Yes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Iba yung magkaiba, Kimbo. Iba yung magkaiba, iba yung blanco. Ibig sabihin, may doktor dyan, dinoktor. Kung bagat sa isang estudyante, blanco, yung sinubmit na check paper nitong teacher, binigay sa estudyante ko na maglagay ng score. Ano ilalagay na score ng estudyante? Di 100. Sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget nang maging enrolled bill na ito. Kaya gate niya, It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Isa pa itong walang utak talaga. Ginaya mo naman si Ortega. Ortega ba yun? Yung pagkakamali nyo, isinisi nyo sa iba. Illegal yung blanco eh. Illegal. Hindi po pwede yun. Tapos sinisi nyo na naman sa politika. Ibabagsak nyo na naman yan sa Duterte. I'm sure sa Duterte na naman ang pasok niyan. Kasalanan na naman ni Sara. Baka mamaya magsipangit kayo dyan. Kasalanan ni Sara. Lahat na lang kasalanan ni Sara. 2025 budget. Sinusubukan namin kunan ang pahayag ng Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA, Alam mo yun ang nakakasar. Sir, balik tayo doon sa kaninang analogy ko. Nasabi ko, parang may patayan, may dead body. At walang umaamin kung sinong pumatay. Pero namatayan during the vice cam. Na nandoon din ang presidente. At sasabihin lang ng presidente, hindi ako pumatay. Ang sisihin nyo sila, hindi ako. Tama ba yun? Sir, mga kababayan ko, tama ba yun? Is that enough for a president